So ayun mga kabutcher, for today's video ay pag-uusapan na naman natin ngayon kasi may subscriber tayo na nagtanong sa akin about sa experience niya sa slaughtering at meat cutting. Kung saan nga ba posible ang magiging trabaho mo pagdating mo dito sa UK. Kasi may experience daw siyang in situ at saka sa meat shop. So bago natin simulan, panoorin niyo muna to. So, ayun na nga mga kabutcher, yung topic natin ngayon, yung tanong ng subscriber ko na si user PC8W, yung nagtanong sa akin dati, ang haba ng niya, hindi ko mabasa. Ito pa yung tanong niya, ayan po. Sir, kapag ba slaughtering lang ang in situ ko ay may experience sa meat shop, 6 months, ang posible ba na magiging work ko dyan sa UK, slaughtering din o pagkatay ng baboy? Or pwede maging meat cutting or pagdidibon. So, yun na nga guys, mga kabutcher, yung tanong ng ating subscriber na si @user. So, bali po sa aking experience, guys, mga kabutcher dyan. So, yung tanong na yan ay, kasi ako, mga kabutcher, yung sa akin, sa trabaho ko sa Pilipinas, ay talaga ako, kadalasan talaga ako doon ay meat cutting. Yung tinitira po namin doon ay leg, baboy, pero dibon na po yun. Wala po kaming, sa trabaho namin, pag dinideliver yung mga order namin, ay mga nadibon na ng mga leg. Tapos belly, tapos shoulder, wala kaming shoulder eh. Meat cutting, tapos from fresh to finished product. Tapos, kasi paggawaan kami ng doon ham at saka sausage. Yun, sa Euroswiss Food Incorporation po ako nagtatrabaho sa Pilipinas. Yun na nga bali, meat cutting po kasi ako doon, tapos minsan nagtitrim. Tapos may in situ ako mga kabutcher, pero lang, yun yung TESDA. Yung sa in situ ko nakuha ay, bali, nag-aral lang ako mga ilang buwan, isang buwan, mahigit at 1 week. So, yun. Kasi pagdating nyo naman dito mga kabutcher sa UK o kahit sa ibang bansa, ay kung halimbawa, tulad ako, yung ko talaga, meat cutting, yung pinaka trabaho ko sa aking, kasi makikita yan ng employer mga kabutcher, yung sa resume mo. Meat cutting, yung pagdidibon, inilagay ko din doon yung dibon sa job description ko. Pero hindi ako gagalingan magdibon. Sa totoo lang, inaamin ko po yun. Tapos, yun, makikita naman yun ng employer mga kabutcher kung ano talaga yung job description mo sa current na trabaho mo. Kung anong ginagawa mo. Katulad ako, yung slaughtering ko, yun yung sa in situ ko, ay ginawa ko lang na 1 month yung certificate na yan. Kasi dati kasi na mag-apply pa lang ako, kailangan daw kasi may in situ, kaya kumuha ako niyan. Nagbayad pa nga ako niyan mga kabutcher, hindi ako nakakuha ng scholarship. Ang training center ko pala ay sa The Rising Sun, dyan sa Pututan, Muntinlupa. Yun, bali yung binayaran ko pala nun mga kabutcher ay 17K, naka-promo na sila nun. Sa halip na 25, naging 17K na lang. So balik na tayo sa topic natin ngayon na yung tanong ni user. Bali, kung ang experience mo talaga ay sa meat shop, kung yung ginagawa mo nagmi-meat cutting ka, tapos kung nagdidibon ka rin dyan, tapos yun na nga, may in situ ka, pwede rin kayo mailagay mga kabutcher sa slaughter. Pwede ka rin mailagay sa meat cutting at pwede ka rin ilagay sa dibon. Kasi yan yung experience mo, yun yung nakalagay sa in situ mo eh.
parang ako, napunta ako sa deboning. Pero may in situ ako Pero ang kinaganda diyan, guys, kasi pag may in situ ka at saka may experience ka sa meat cutting or debone, medyo hindi ka na gaano mangapa. Bali, napapamiliarize mo na ang ginagawa kung saan ka pwede ma-assign. Yan ang kinaganda diyan sa magiging yung magiging experience mo at sa kinuha mong in situ. So, posible ka magiging trabaho mo, user, ay pwede rin sa slaughtering o din sa pagkatay ng baboy. Kasi dito sa UK, meron din company na yung kinakatay nila baboy. Pero yung dito, katulad ng Cranswick, baboy yung kinakatay nila, mga kabutcher, dito sa UK. Cranswick. Tapos, pero dito sa amin, sa Dumbia, lamb at saka baka sa amin. So, ayun na nga, bali, pwede ka rin ma-assign sa slaughtering, pwede ka rin ma-assign sa meat cutting at saka sa deboning hall. Kasi yan ang yan ang job description mo sa sa magiging resume mo Yun ang magiging posible mong magiging trabaho pag halimbawa makapasa ka na ng employer at sa mapupunta ka na dito sa UK. Kaya i-expect mo na yan pero base sa aking experience, mga kabutcher, ay sigurado yun na magiging deboning or meat cutting or trim. Kasi yan ang experience mo. Pero yung experience mo na yan, kasi 6 months ka pa lang sa meat shop, mas maganda dyan ay pataasin mo pa yung experience mo para mas maganda yung para magiging maganda yung qualification ng pag-a-apply mo kung halimbawa papunta dito sa UK. Kasi dito sa UK, alam ko, hindi ako sure kung tinaasan na nila ang qualified na experience. Kasi dati 7 months experience, pwede ka na makapag-apply papunta dito sa UK. Pero hindi ako sure, mga kabutcher, kung tinaasan na nila yung qualified na experience na mga applicant. Hindi ko kung above 1 year or 2 years, something like that. So, ayun na nga, So, yun nga, yung magiging experience mo ay magiging posible mong trabaho dito sa UK. Yun na nga, ay 100% yan, deboning ka o meat cutting or trim. Pero, yung sa slaughtering, kung ma-assign ka, pwede ka rin ma-assign dyan kasi may experience ka sa sa in situ mo Para yung sa akin, naging 100% ko na assign ako sa boning hall, debone. Pero na-assign din minsan ako sa trim, sa deboning, debone shoulder, belly. Yun. Minsan sa naman sa leg, pinapatry kami mag-debone pero hindi kami binababad doon. Pero may mga Pinoy din na may na-assign doon na sa pagdidibon ng leg. So, bali lamb po yung tinitira namin dito sa Dumbia, mga kabutcher. Lamb. Kasi ang baka, kinakatay lang dito sa Carnaby, pero sa iba dinidibon. Bali yung lang dito sa Carnaby ay dinidibon lang yung sa yung lamb na kinakatay. So ayun na nga yun sa mga sa mga nagtatanong pala diyan ng mga kung saan pwede ipasa yung video na isa nilang ginagawa. Yung ipapasa niyo yan na video ay dun sa kung saan halimbawa nag-a-apply kayo sa agency. May ini-email naman sila niyan kung saan pwede ipasa yung video niyo na pinerform nyo. Kung ano ang hinihingi nila ng video. Yun. So, ano pa ba? Parang sa akin, mga kabutcher, yun na na yung sa trabaho ko talaga ay more in meat cutting, binabaklas namin yung leg ng baboy. Pero yung dibon, wala kaming dibon. Bali, dito na lang ako natuto mag-dibon sa sa UK. Kasi, pagdating mo dito, mga kabutcher, ay tuturuan ka naman ng panibagong step, yung pinaka-standard nila, kung paano mo ididibon or meat cutting. Kaya,
huwag kayong mangamba kung halimbawa pagdating nyo dito sa UK, kung ano magiging trabaho nyo, kung halimbawa hindi nyo pa kabisado, huwag kayong mangamba kasi tuturuan din naman kayo dito pagdating dito sa UK. Parang ako, hindi naman ako ganong sa Dibon, dito na lang ako natuto. So ayun na nga mga kabutcher, sana nakatulong yung topic natin ngayon sa mga aspiring butcher natin dyan sa Pilipinas. At may nagpapashoutout pala sa atin na si at Cyrus Fernandez 1651. Yan. Shoutout sa iyo, bro. Yun na, sinabi ko na, bro, yung tanong mo sa kanina sa akin, yung tanong mo doon sa comment mo na saan ipapasa ang video na pinreport mo, kung saan nyo po yung agency nyo at kung hingin kayo ng video sa trabaho nyo, doon nyo po yun ipapasa. So, ayun na nga mga kabutcher. Hanggang dito na lang tayo. Sana nakatulong yung topic natin ngayon. At syempre, kung bago ka sa channel ko, huwag mong kakalimutan i-subscribe and click the bell icon para update po kayo sa mga video na aking i-upload. Bye-bye!